لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang pagbabasa ng librong Suwar min Hayatis Sahaba. Medyo matagal-tagal din na natigil tayo sa ating pagbabasa dahil nga sa napagkaabalahan natin na isang bagay. Sa ngayon, ang ating babasahin ay ang buhay ni Majaza'a bin Thawrin as-Sadusi. Majaza'atu bani Thawrin kamiyun basilun qatala mi'a minal musyrikin mubarazatan fama baluka biman qatalahum fi khadmil ma'arik. Si Majaza'a ay matatag at matapang na pumatay ng 100 kalaban sa duwilo lamang. Gaano pa kaya ang pinatay niya sa digmaan na mismo? Ito'y salita ng mga mananalaysay. Sila ang mga dakilang bayani na kabilang sa mga mandirigma ni Allah na pumagpag ng alikabok ng Al-Qadisiyya na mga nagsasaya dahil sa pinagkaloob sa kanila ni Allah na pananalo. Mga nangagalak sa itinadhana ni Allah para sa mga kapatid nila na mga syuhada dahil sa gantimpala, mga nananabik sa iba pang labanan na susunod sa Al-Qadisiyya dahil sa kadakilaan nito at karangalan. Mga nagaantabay na muling darating sa kanila ang utos ng Khalifa ng sugo ni Allah na si Umar bin Al-Khattab upang ipagpatuloy ang jihad na bubunot sa trono ni Kisra at ugat ng kapangyarihan nito. Hindi nga nagtagal ang pananabik ng mga mandirigmang ito, dumating ang sugo ng Khalifa na si Umar bin Al-Khattab sa Al-Kufa na nagmula pa sa Madina, nadala ang utos ng Khalifa para sa gobernador nito na si Abu Musa al-Ash'ari, na kung saan ang utos ay pakilusin ang hukbo nito upang magtagpo na kasama ng mga mandirigmang Muslim na paparating na nagmula sa Al-Bashra upang sabay na maglakbay patungo sa Al-Ahwas upang habulin at patayin si Hormuzan na commander ng hukbong Persyano at sakupin ang lungsod ng Tustar na siyang sentro ng kapangyarihan ni Kisra at Perlas ng bansang Persya. Nasasaan sa utos ng Khalifa kay Abu Musa al-Ash'ari, nasasamahan siya ng matapang na mga ngabayo na si Majaza'a bin Thawrin as-Sadusi na maharlika ng Banu Bakar at pinunong sinusunod nila. Isinagawa ni Abu Musa al-Ash'ari ang utos ng Khalifa. Inahanda niya ang kanyang hukbo at itinalagang commander ng hukbo sa kaliwa si Majaza'a bin Thawrin as-Sadusi at sumanib sa hukbo ng mga Muslim na nanggaling sa Al-Basra at humayo na sama-sama sa larangan ng labanan sa daan ni Allah. Patuloy ang pananakop ng hukbo ng maraming mga lungsod. Pinalalaya ang mga mamayang nakatanikala, mga mamayan ng mga lungsod na ito, at patuloy din ang pagtakas ni Hormuzan na nagpalipat-lipat sa iba't ibang lugar hanggang sa nakarating siya sa siyudad ng Tustar at doon nagkanlong. Ang Tustar na pinagtaguan ni Hormuzan ay pinakamagandang siyudad at pinaka-matatag ang depensa. Ito ay matandang syudad, makasaysayan at sibilisadong lungsod na sa ibabaw ng bundok na parang hugis kabayo at dinadaluyan ng malaking ilog na tinatawag na ilog ng Dujail. Sa ibabaw ng lungsod
ay may balon ng tubig na itinayo ng haring si Sabur upang itaas doon ang tubig ng ilog na dumadaloy sa maraming lagusan na hinukay sa ilalim ng lupa. Ang balon ng Tustar at mga lagusan nito ay talagang isa sa mga kamanghamanghang istruktura na binubuo ng mga malalaking bato at mga pundasyon nito ay mga matatatag na haliging bakal at ang mga lagusan nito ay mga baldosang yari sa tingga. Napapalibutan ang Tustar ng malaki na matatag at mataas na muog. Sinasabi ng mga mananalaysay na ang muog na ito ang una at pinakamalaking muog na itinatag sa buong mundo. Naghukay si Hormoza ng malaking hukay sa palibot ng pader upang mapigilan ang hukbo ng kalaban na makapasok at inilagay niya ang mga pili niyang mandirimang mga ngabayo. Nagkuta naman ang hukbo ng mga Muslim sa palibot ng malaking hukay ng Tustar na natili silang nakakuta sa palibot nito ng 18 buwan na walang kakayahang makatawid sa hukay. Naisagawa sa mahabang panahong iyon ang 80 labanan. At bawat isa sa mga labanang ito ay palaging nagsisimula sa pamamagitan ng duelo sa pagitan ng dalawang hukbong mandirigmang mga ngabayo at pagkatapos nito ay magsisimula ang madugong labanan. Ginawa ni Majaza'a bin Thawr as-Sadusi ang kahanga-hanga sa mga duwilong ito na ikinamangha at hinangaan ng mga kakampi at maging ng mga kalaban. Dahil nakapatay siya ng 100 dalubhasang mga mandirigmang mga ngabayo sa pakikipagduwilong ito lamang. Dahil dito, ang pangalan niya ay naging tanyag at kinatatakutan ang hukbo ng Persya at nagpapatatag at nagpapalakas naman sa loob ng mga Muslim. Doon na lamang nalaman nang hindi pa nakakaalam kung bakit hangad ng khalifa na mailagay sa unahan ng hukbo ang matapang na mandirigmang ito sa hukbong sasalakay. Sa huli ng 80 araw na mga labanang ito ay nanalo ang mga Muslim laban sa kalaban nila at binuksan ng mga Persyano ang mga tulay sa ibabaw ng hukay at sila ay pumasok at nagkanlong sa loob ng syudad at sinara ang mga pinto ng nakapaligid na mga matataas na muog. Pagkatapos ng mahabang pagtitiis na ito ng mga Muslim sa labanan, nagbago ang kanilang kalagayan. Mula sa masamang kalagayan patungo sa higit pa na masama nilang kalagayan. Dito na nagsimula ang mga Persyano na nagpapaulan ng mga asentado nilang pana sa mga Muslim na mula sa mga matataas na muog at naghahagi sila mula roon ng mga kadinang ang dulo ay may mga kalawit na bakal na nagbabaga. Kapag hinangad ang mga Muslim na aakyat sa pader o lalapit pa lamang ay tinatamaan ng mga kadinang may kalawit at hinihila na lamang nila sa itaas na nasusunog ang katawan at isa ng bangkay. Dito, tumindi ang sakunang dinanas ng mga Muslim sa labanan at mataimtim sila na nananalangin na wakasan ni Allah ang sakunang ito na dinadanas nila at ipag-adya sila laban sa kalaban ni Allah at kalaban nila. Habang nagmumuni-muni si Abu Musa al-Ash'ari sa kadakilaan ng muog ng syudad na nawala na ng pag-asang mapasok pa ito dahil sa laki at tatag ng muog, bumagsak sa harapan niya ang isang pana na nagmula sa ibabaw ng pader na mayroong sulat na nagsasabi, "Nagtitiwala ako sa inyong mga Muslim.
hinihiling ko sa inyo ang garantiya sa buhay, yaman, pamilya ko at lahat ng sumusunod sa akin. At bilang kapalit, ituturo ko sa inyo ang lihim na lagusan patungo sa syudad. Bilang sagot, agarang sumulat sa Abu Musa al-Ash'ari ng kanyang paggarantiya sa may-ari ng pana at itinudla ito sa kanya. Nagtiwala ang lalaki sa garantiya ng mga Muslim sa kanya dahil sa napag-alaman niya sa mga Muslim ang katangiang pagkamakatotohanan, tapat at tumutupad sa kasunduan. Siya ay palihim na pumasok sa hukbo ng mga Muslim at nakarating kay Abu Musa al-Ash'ari at sinabi nito ang katotohanan sa kalagayan niya na sinasabi, kami ay mga pinuno ng bansa. Pinatay ni Hormuzan ang nakatatanda kong kapatid at sinamsam ang mga ari-arian nito. Hangad din niya, nagawan ako ng kasamaan na kung kaya hindi na ako nagtitiwala sa kanya at hindi na ako nakatitiyak sa kaligtasan ng sarili ko at mga anak ko. Kaya mas pinili ko ang katarungan ninyo kaysa sa inhustisya o paglabag niya sa katarungan. Mas pinili ko ang katapatan ninyo sa pangako kaysa sa kataksilan niya. Matatag na ang kapasyahan ko na ituro sa inyo ang lihim na lagusang papasukan ninyo patungo sa syudad. Bigyan niyo po ako ng isang taong matapang, matalino at magaling lumangoy upang igabay ko siya sa daan. Dahil dito pinatawag ni Abu Musa si Majaza'a bin Thawr as-Sadusi at sinabi sa kanya, maghanap ka ng lalaking mula sa bayan mo na matapang, matalino at magaling lumangoy. Sinabi ni Majaza'a, ako na ang piliin mo o Amir. Kung gusto mo, sabi ng Amir, pagpalain ka nawa ni Allah. Pinaalahan ni Abu Musa si Majaza'a bin Thawr as-Sadusi na isaulo, memoryahin ang daan, tandaan ang lokasyon ng daan at ipaalam ang pinagtataguan ni Hormuzan na lagi itong matyagan at huwag nang gagawa ng anuman maliban dito. Lumakad si Majaza'a na kasama ng gabay na Persyano. Pinapasok siya nito sa isang lagusang nag-uugnay sa ilog at syudad ng Tustar. Ang lagusan, kung minsan ay maluwang na maaaring maglakad lamang sa ilog nito, at kung minsan ay masikip na kailangang gagapang at lalangoy sa ilog. Kung minsan ay may mga sanga at paakyat at kung minsan ay tuwid. Ganitong daan ang nilakad nila hanggang sa sila ay nakarating sa lagusang patungo sa syudad hanggang sa nakita nila si Hormuzan na pumatay ng kapatid ng pinunong Persyano at lugar na pinagkukubilihan nito. Na nakita din ni Majaza'a si Hormuzan, gusto sana niya itong tudlain ng pana niya. Pero naalala niya ang payo sa kanya ni Abu Musa na wala siyang gagawing anuman. Kaya pinahupa niya ang paghahangad niyang ito at bumalik na lamang sa pinanggalingan niya bago pa dumating ang oras ng Fajr. Inihanda na Abu Musa ang 300 matatapang at magagaling na mga mandirigma at marunong lumangoy at itinalagang pinuno nila si Majaza'a bin Thawr at ginawa nila ang takbir bilang hudyat sa mga mandirigmang Muslim upang pumasok sa syudad. Inutos naman ni Majaza'a sa mga tauhan niya na magsuot ng mga damit na magaan upang hindi maging mabigat kapag mabasa ng tubig ng ilog na maging mahirap sa kanila ang pagkilos. Inutos din niya na walang magdadala ng anuman maliban lamang sa espada na itatali sa katawan sa loob ng mga damit at sila'y lumakad ng madaling araw. Patuloy si Majaza'a bin Thawr as-Sadusi sa paglakad, nadala ang matatapang niyang tropa sa loob ng 2 oras na kung minsan ay tinatahak nila ang lagusan ng madali at kung minsan naman ay mahirap.
Nang narating nila ang lagusang patungo sa syudad, nakita na ni Majaza bin Tharo as-Sadusi na nakalabas na sa lagusan nito ang 220 niyang mga tauhan at ang natatira na lamang ay 80. Nang umapak na sa syudad ang mga paa ng kanyang hukbo, ay binunot na nila ang kanilang mga espada at agarang nilipol ang mga bantay ng muog. At muling ibinalik ang espada sa mga dibdib nila at tumalon sa mga pinto ng muog at binuksan ito habang nagtatakbir na narinig ng mga kasamahang mandirigma na nasa labas pa ng muog. Kaya nakapasok ang hukbo ng mga Muslim sa siyudad ng Tustar sa oras ng Fajar at dito na nag-alab ang madugong labanan sa pagitan ng mga hukbo ng mga Muslim at kalaban na bihirang naganap ang katulag na labanan sa kasaysayan ng mga digmaan sa tindi at dami ng mga namatay. Habang patuloy ang madugong labanan, nakita ni Majaza bin Tharo as-Sadusi si Hormuzan. Agarang tumalon si Majaza kay Hormuzan upang atakihin ito ng espada. Subalit sandali lamang at ito'y naglaho sa paningin niya dahil natakpan ito ng malaking alon ng mga mandirigmang naglalaban. Nang muli ito nakita ni Majaza, muli niya itong nilapitan at sila ay naglaban. Hindi natamaan ni Majaza bin Tharo as-Sadusi si Hormuzan bagkus siya ang tinamaan ng espada nito. Doon nahandosay ang matapang na mandirigma sa gitna ng lupain ng digmaan na nalulugod sa isinakatuparang pangako ni Allah para sa kanya. Patuloy ang mga Muslim sa labanan hanggang sa ipinagkaloob sa kanila ni Allah ang pananalo at nadakip nila si Hormuzan. Bumalik ang mga Muslim sa Madina na mga nagmamadaling ibinalita sa Khalifa ang mabuting balita ng pananakop habang nasa unahan nila si Hormuzan na nasa ulo nito'y potong na nababalutan ng mga brilyante at mga batong hiyas at sa balikat nito'y balabal na tinahi ng mga sinulid na yari sa ginto upang makita ito ng Khalifa. Ang mga mandirigmang may dalang mabuting balita sa Khalifa ay may dalamhati sa pagpanaw ng matapang nitong mandirigmang mga ngabayo na si Majaza bin Tharo as-Sadusi. Mga kapatid, natunghayan na naman natin ang buhay ng isang totoong Muslim na isang matapang na mandirigma upang manakop at maitaas ang bandila ng tauhid sa bansa ng mga pagano. Nakita natin ang pagsasakripisyo at pagbubuwis nila ng buhay sa layuning ito alang-alang sa kaluguran ni Allah. Ang sunod po nating babasahing buhay, kung loloobin ni Allah, ay ang buhay ng sahabi na nagngangalang Usaid bin al-Hudayr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.